Ako talaga makapaniwala, promise. Kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Napakarami mga idol sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na labis at lubos ang paghanga sa dating Pangulo na si Duterte at maging sa anak niya na si VP Sara Duterte. Subalit sa pagkakataon nga na ito mga idol, ay ating mapapakinggan ang isa sa mga DDS supporters nga mga idol, na kung saan nga mga idol ay nakikipagbangayan, nakikipagtalo at nakikipagdebate para lamang ipagtanggol ang kanyang hinahangaan at iniidolo noon na si dating Pangulong Duterte. Subalit sadyang tayo nga mga idol ay may sariling pag-iisip, may sariling pangunawa, na kung saan nga mga idol kung ating lalawakan at ating bubuksan ay ating malalaman at makikita ang buong katotohanan. Katotohanan na magpapalaya sa atin para makalaya sa kasinungalingan. Kasinungalingan mga idol na bumalot sa atin ng galit. Galit at puot na kung saan nga mga idol ay ibinaling natin sa mga taong pinupukol at binabato ng mga kasinungalingan na ipinaparatang ng dating administrasyon. At sa video na ito nga mga idol ay ating mapapakinggan ang isang dating DDS supporters nga mga idol at dying hard na supporters ni Duterte, na ngayon nga mga idol ay nagpapatotoo na ang kanyang sinuportahan noon ay maling tao at ang kanyang inaaway noon ay siya pala ang talagang totoong nakatulong sa ating bansang Pilipinas. Halina at matuto nga mga idol sa testimonya ng isang dating DDS supporters na bumalik loob nga mga idol sa ating administrasyong Marcos. At ang lahat ng ito mga idol ay ating bibigyan ng reaksyon at opinyon dito lamang sa ating munting channel, Opinyon Mo TV. Hindi ako talaga makapaniwala, promise. Kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe no. Ganito nga niya mga idol inilarawan ang kanyang pagsuporta at paghanga sa dating Pangulo na si Duterte. Subalit sa pagkakataon nga na ito mga idol ay ating mapapakinggan kung paano siya namulat sa katotohanan at kung paano niya nakita ang kabutihang taglay ng ating kasalukuyang presidente. At ito nga mga idol ang kanyang mga testimonya. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apulacay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Napakaganda mga idol ang mga sinabi ng batang ito patungkol sa mag-ama at pamilyang Marcos, dahil nakikita niya na nga mga idol ang kabutihan sa pamumuno ng nooy dating Pangulo at ngayon ay kasalukuyang presidente na si BBM. Kaya naman ang batang ito mga idol ay mayroong paalala para sa atin na patuloy na nabubulag sa katotohanan. At ito nga mga idol ang kanyang maipapayo para sa mga nananatiling bulag sa katotohanan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan, mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe, naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal.
Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo ng sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Subalit ang malaking katanungan mga idol, paano nangyari nga mga idol na ang batang ito ay namulat sa katotohanan? At ano-ano nga ba mga idol ang kanyang mga natuklasan? Halina at sabay-sabay nating pakinggan at panoorin mga idol ang isang natatanging testimonya ng isang dating maka-DDS na ngayon ay maka-BBM na. Anong tanging dahilan po? Bakit na bagong suporta mo kabayan? Aslam po. Hi po. Sasagutin ko po yung tanong mo po, ma'am. Actually, bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-switch, no? Pero, nakakaawa na yung Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa mga Duterte na nalilink yung pangalan nila sa Pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas kung mamuno sa atin is gano'n na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh. Imagine, nung time ni Duterte, sabi, alinis, walang droga. Yun pala, talamak. Malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuli-huling drug lord. BFF pala. Nalilink yung pangalan nila sa mga nadruga, di ba? Kaya una, hindi ako makapaniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then, so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga pero ginawa mong advisor, drug lord. How come? And then, Pogo. Na-link pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung ano meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM, kinalkal talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas, sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe mo. At ito pa nga mga idol ang dagdag niya na kung saan nga mga idol ay kung bakit siya naging BBM supporters ngayon. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalang-yaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyurakan ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi maganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi din siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yun. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman o utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoong matatalino. Napakagandang salaysay mga idol at tagos sa puso ang sinabi ng batang ito na kung saan nga mga idol ay makapaglalakas ng loob lalo sa ating presidente kapag ito ay kanyang napanood. At bukod nga dito mga idol ay marami pa siyang natuklasan patungkol sa ating Pangulo na labis na nagpahanga sa kanya. Saludo kay BBM, nilaban ang West Philippine Sea. Anong sabi niya? Ni Duterte, dati, itamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat. Dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh. Nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM. Sandamakmak. Kalaki-laking utang. Pero, believe ako kay BBM.
Almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Lote, lupa, binayaran yung utang ng mga magsasaka. Bilib ako. Unang nakita ko yun, sabi ko, wow. Kasi magsasaka din kami. Imagine. Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ni BBM, ha. Nakita ko lang. Siyempre, bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay. Ngayon, bilib ako. Ang lupit. Ang galing. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Diba? Grabe ang galing. Pahanga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apulacay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, di ba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo na magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you. Bilang isang tao mga idol ay walang masama ang pagiging panatiko. Subalit sana ay nasa lugar ito at hindi sana ito magdulot ng pagkahiwa-hiwalay at pagkagalit sa isa't isa, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. At sana ay marami tayong natutunan mga idol sa mga sinabi ng batang ito, na kung saan nga mga idol ay nag-research siya para malaman ang buong katotohanan at hindi para lamang makinig sa mga sabi-sabi at paniwalaan ang mga fake news na ipinapakalat ng mga Duterte. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa batang ito na dating maka-DDS ngayon ay namulat na sa katotohanan? Katotohanan na magpapabago sa maraming Pilipino at mamulat din sila sa katotohanan. Ano ang naging reaksyon ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.